Inilatag na ng Department of Energy sa pagdinig sa Senado ang mga nakikita nilang reforma para masiguro ang sapat na supply ng mga produktong petrolyo at mapigilan ang hoarding sa panahon ng krisis. Magbabalita si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon. Cheryl, tinalakay kanina sa pagdinig ng Senate Committee on Energy ang Oil Deregulation Law, pati ang mga amendments na posibleng gawin upang matugunan ang mga panahon na kung saan may krisis na nakakaapekto sa supply ng langis sa bansa. Unang inilatang Department of Energy o DOE ang mga nakikita nilang reforma para masiguro ang sapat na supply ng mga produktong petrolyo at mapigilan ang hoarding ng mga ito sa bansa. Mahalaga raw ang pagbibigay ng kapangyarihan sa pamahalaan na magpatupad ng mga calibrated at time-bound oversight measures sa panahon ng energy emergencies. Sa kanilang proposed amendments, binigyang diin din ang mas mahigpit na kontrol laban sa hoarding. Sa panig naman ng mga consumer, ituturing na hoarding ang labis sa pagbili ng petroleum products na higit sa normal na pangangailangan ng walang makatwirang dahilan. Paulit-ulit na pagbili sa maikling panahon at pag-iipon ng langis sa maraming lalagyan na lumalampas sa karaniwang konsumo. Ipinakikilala rin ang pagtatag ng Philippine Strategic Petroleum Reserve na may initial na target na 60 days na supply ng crude oil at iba pang petroleum products. Kaugnay nito, mandatoryo rin na panatilihin ng mga pribadong refiners at importers ang minimum inventory requirement na aabot sa 30 days sa supply ng bawat produkto. Pag hindi nasunod ang mga ito, may parusa. Ang hindi susunod sa minimum inventory requirement maaaring magbultas mula 250,000 pesos hanggang 500,000 pesos at umaabot naman itong multa sa 1 milyong piso kapag nagawa ang paglabag sa panahon ng emergency. Sa pagdinig, itinaas din ni Senator Erwin Tulfo ang issue kung may kapangyarihan ba ang DOE na agarang kumumpiska ng hoarded na langis. Inamin naman ni DOE Secretary Sharon Garin na kasalukuyang walang ganitong probisyon sa oil deregulation law. Kaya kinakailangan pa nilang umasa sa iba pang batas at ahensya tulad ng PNP, DTI at DOJ para maisagawa ang mga aksyon laban sa hoarding. Cheryl, sa katatapos lamang, suspended sa ngayon yung pagdinig ng Senate Committee on Energy. Ang antabayanan natin, sabi kasi ni Senator Tulfo, kailangan daw ng consensus, lalo-lalo na kapag may nais na baguhin doon sa oil deregulation law o kung may nanaisin na tanggalin o buwagin na raw ito. Cheryl. Merimon, may update rin ba mula sa Senado kaugnay ng paghahanda sa pagsisimula nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes? Cheryl, kanina lamang sinabi ni Impeachment Clerk of Court Secretary Ray Bantug, wala pang nagpa-file ng komento mula sa House Prosecution Panel at Defense Team ni VP Sara doon sa pre-trial order na inisyo. Pero optional lang daw ito. So far, kung sakaling paplanuhin ng dalawang panig, meron sila hanggang ngayong araw, katapusan ng office hours ng Senado para mag-file ng kanilang komento. Pero bukod dyan, all systems go na raw ang pagsisimula ng impeachment trial ngayong Lunes, 2 p.m. hanggang magsawa. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Merimon Reyes.